Awit kayo sa Panginoon, isang bagong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon, sa daigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, sa tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ating ngayong ihanda ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita naming ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain, ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahon siya'y pinababa mo kaysa mga anghel, ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari, at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahon, pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinagpaganap ng Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat na lamang na gawin iyon sapagkat si Jesus ang pinagmulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpabanal at ng kanyang pinagpaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri
ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano siya sa nasukat mong kalingai? Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mangagbakat tupa, hayop na mabangis, at sa lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Kapernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral." Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ang aga-aga, nandyan kayo. Mga kapatid, opo, ang ating Panginoon sa ngayon, nasa pangkaraniwang panahon na tayo ng kalendaryo ng ating simbahan at nagsisimula na ang kanyang ministeryo, ang kanyang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos at ang kanyang mga himala. At dito, narinig natin namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya na may isang kapangyarihan at hindi tulad lamang ng mga eskriba na kapag sila nagturo, sinambit ni ganito, ni Rabay ganito, pero siya, ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang salita ay makapangyarihan. At hindi siya nagkukot sa ibang rabay o tagapagturo, kundi siya mismo. Ang kanyang salita ay makapangyarihan. At habang siya ay nagtuturo sa sinagoga, lumapit naman o
pumasok ang isang taong inaalihan ng masamang espiritu. Yung masamang espiritu, sumisigaw na nagsabi, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa kanya, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Dito po pinapakita ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, sa exorcism, ang Panginoong Jesucristo, hindi siya mismo ang pumupunta, kundi sa pangalan niya pa lang, lumalabas na ang masamang espiritu. In the name of Jesus, cast out, I cast you out. Lumalabas po, sumusunod, sa pangalan pa lamang ng Panginoong Jesucristo. Paano pa kaya kapag ang Panginoong Jesucristo ang naroon? At madalas po, ang pumunta lamang mahal na berhen, sa exorcism po mga santo, yung Litany of Saints, Communion of Saints, naku, napakabisa po. At kung sa pangalan pa lamang ng Panginoong Jesucristo, talo na ang demonyo, sa mga banal, talo din sila. Lalo na sa mahal na berhen na pinong-pino, banal. Mga kapatid, opo, ang kabanalan ay tumatalo sa kasamaan. At dito, narinig natin, kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Sige po, pag nilaya natin yung salitang kilala kita, hindi sapat na kilala natin ang tao, hindi sapat na alam natin ang isang bagay kapag hindi naman natin ginagawa o sinusunod. Halimbawa, kung kilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang Poong Nazareno, susundin din natin ang kanyang mga panuntunan. Sasampalataya tayo sa kanyang mga utos. Kaya nga ang tema sa translasyon ngayon, mas mabuti ang sumunod kaysa maghandog. Kasi yung pagsunod, pagsasabi ng ating pananampalataya sa napakabuting Diyos, hindi lamang pagkilala. O sige po, tanungin po natin ang mga teachers, mga instructors, sino po ang pinakamahirap turuan? Yung estudyante na magsasabi, "Ma'am, sir, alam ko na yan." Alam mo pala, bakit hindi mo ginagawa? Bakit you do not follow the instructions? Kalimutan ko po. Di po ba? May mga bagay tayong sinasabi natin, kilala ko siya, saglit, wag muna. Pakinggan muna natin yung tao, yung kanyang kwento. At kung kilala nga natin ang ating Panginoong Jesucristo, nandun po yung ating pananalangin, pananampalataya, pag-asa sa Kanya. At kung may mga tao nagsasabi, nananampalataya naman ako sa Panginoon, pero ayaw magsimba, ayaw sundin yung kanyang mga panuntunan, saglit. Doon lang yun sa pagkakilala. Yung pananampalataya ay mas malalim pa. Pananampalataya, nasusundin natin ang mga panuntunan ng ating Panginoon. Maging ang demonyo, kilala niya ang Panginoong Jesucristo, ngunit hindi siya nanampalataya. Sayang. Kaligtasan sana, hindi damnation, hindi kaparusahang walang hanggan. Di po ba? Kapag ang isang bagay, alam natin at ginawa natin, wow, may reward tayo. Halimbawa, sa isang estudyante, di ko pa alam yung aking leksyon, pag-aaralan ko. Magsisikap siya para siya'y makapasa. Pero kapag ang estudyante nagsabi, hindi ko pa alam, pero mamaya ko na pag-aralan yan. Nalimutan. Kinabukasan, quiz o exam na. Naku, alam kong may exam, pero hindi ako nag-aaral.
Alam na may exam, may quiz, pero hindi nag-aral. Alam na bawal ang pagkain, kinain pa din. Alam na bawal yung bisyo, nagbisyo pa din. Ano naging resulta? E di, kapahamakan sa ating katawan. Opo mga kapatid, ang Panginoong Kristo, kilala natin ang poong Jesus Nazareno. Nag-alay ng kanyang buhay. Kaligtasan ang daladala. Sana hindi lang natin siya kilala, kundi nananampalataya tayo sa kanyang halimbawa. At sana kapag may mga pinagdadaanan tayong mga pagsubok, doon natin ipapakita ang ating pananampalataya sa poong Jesus Nazareno na nagtagumpay laban sa kamatayan, na nagtagumpay laban sa kasalanan, na nagtagumpay laban sa anumang nagpapahirap sa tao. At dito sa ating ebanghelyo, pinakita niya, siya ay makapangyarihan higit na higit kaysa mga demonyo. Kaya kung magpapatakot tayo sa demonyo, yun lang po ang kaya nilang gawin. Yun lang po ang kaya nilang gawin. Takutin tayo. Takutin tayo. Pero kapag nandun yung ating pananampalataya, I am a child of God, I believe in Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, I cast you out, susunod ang demonyo. Mga kapatid, opo, ingatan natin yung ating pananampalataya. Huwag nating pababayaan na masira ito ng mga pagsubok o yung panunukso ng kanyang kalaban. Tayo ay mga anak ng Diyos. At dito sa ating unang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sanglibutang tinutukoy namin sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan mula sa Salmo. Ano ang tao upang siya'y alalahanin o anak ng tao upang iyong pangalanan? Kumbaga, tanungin natin, Panginoon, sino ako upang iyong mahalin? Sino ako upang iyong paglaanan, pag-alayan ng iyong buhay? Di man ako karapat-dapat, pero inialay mo ang iyong buhay para sa aking kaligtasan. At nakamit natin yon sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bandang huli ng ating pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na napapabanal at nang pinapapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, ipahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Sa pamagitan ng buong Jesus Nazareno, tinanggap natin ang balita ng kaligtasan. Tinanggap natin ang kaligtasan sa gitna natin, ang kaharian ng Diyos. Sana bigay natin sa Kanya hindi lang ang pagkilala sa Kanya, kundi ang ating pananampalataya sa kapangyarihan, kabutihan, at pagkalinga sa atin ng buong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ng mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig naway isulong ang kabutihan sa kani-kanyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan
na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang spiritu. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga may sakit naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at spiritual na paghihirap. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga tapat na yumao naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasaamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuling marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga klob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Buspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buong buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkalubong ikaw ay aming paglingkuran, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre.